isang maliit na kainan, sa gilid ng kalsada. Malalamlam na dilaw na ilaw ang kumikinang sa mga bintanang pinanlamig ng ulan. Isang lalaki, ang nakaupong isa sa isang mesa, sa sulok. Simple lang ang kanyang hapunan, sopas, pandesal, wala nang iba. Nakatitig siya sa bakanteng silya, sa kanyang harapan. Tapos ay bumuntong. Hininga siya. Pumukas ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin. Isang dalagang babae ang nakatayo roon kasama ang isang batang lalaki. Siguro mga 6 na taong gulang. Basa sila sa ulan. Mahina siyang nagsalita. Pasensya na po sa abala. Gutom na po ang anak ko. Pwede po bang makisilong muna? Tumango ang lalaki. Hinila niya ang isang silya. Maupo kayo. Walang dapat kumain isa ngayong gabi. Ang pangalan niya ay Den Reyes. Siya'y 40 taong gulang. Isang single dad. Isang mekaniko sa isang talyer sa kanilang lugar. 3 taon nang pumanaw ang kanyang asawa. Cancer. Mabilis ang mga pangyayari. Ang anak nilang si Laya ay 9 na taon na ngayon. Nasa mga lola niya siya ngayong linggo. Kailangan ni Ben ng espasyo, ng oras para isip, para huminga, pero higit sa lahat, ramdam niya lang ang pag-ihisa. Gabi, pumupunta siya sa kainan na ito, palaging sa parehong mesa, palaging parehong pagkain, sopas at pandesal. Nag-order siya ng 2 set ng kubyertos, isa para sa kanya, isa para sa alaala niya. Isang gawin na hindi niya maiwan. Ang gabing ito ay dapat sana, itulad lang ng iba, tahimik, madaling kalimutan. Tapos, bumukas ang pinto. Ang pangalan ng babae ay Grace Santos. Siya'y 20 siyam, isang single mother na tumatakas sa isang nakaraang ayaw pa niyang pag-usapan. Naging marahas sa ang dati niyang asawa. Umalis siya na walang dala, kundi ang kanyang anak at isalilib, piso, sa kanyang bulsa. Ang pangalan ng bata ay Miguel o Migs. 6 na taong gulang, payat, magalang, masyadong magalang para sa isang bata. Kahit ngayon, basa at nanginginig, bumulong siya ng salamat po nang itinuro ni Ben ng silya. Dahang umupo si Grace. Hindi siya tumitingin sa mata. Nahihiya siya. Baka napapahiya. Magpapatuyo lang po kami, mahina niyang sabi. Hindi po kami magtatagal. Tinitigan sila ni Ben. Tinitigang mabuti. Butas ang sapatos ng bata. Masyadong manipis ang kanyang jacket. Pa sa ganitong panahon, nanginginig ang mga kamay ni Grace. Hindi dahil sa lamig, kundi sa isang bagay na mas malalim. Kinawayan ni Ben ang may tears. 2 pang bowl ng sopas. Cheese, sandwich, para sa bata. At mainit na chocolates. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Sir, kami po, hindi po namin. Huwag kang mag-alala, simpleng sabi ni Ben. Ako na. Tumingala si Migs sa kanyang nanay. Nagliwanag ang mukha niya na parang Pasko. Talaga po, Nay. Nabasag ang boses ni Grace. Oo, anak. Pwede. Mabilis na dumating ang pagkain. Kumain si Migs na parang ilang araw nang hindi nakakakita ng pagkain, dahil totoo naman. Sinubukan ni Grace na kumain ng dahan, may dignidad, ngunit nakita ni Ben ang panginginig ng kanyang mga kamay habang itinataas ang kutsara. Kailan ka huling kumain? Tanong ni Ben. Atubili siya. Kahapon ng umaga, isang ensaymada sa convenience store.
Pinaghatian namin. Nanikip ang dibdib ni Ben. Alam niya ang pakiramdam ng gutom. Hindi tulad nito. Pero alam niya kung anong ibig sabihin ng mawalan ng lahat. Saan kayo tutuloy ngayong gabi? Yumuko si Grace. Bahala na po. Siguro sa shelter ng Gisuli kung may lugar pa. Alam ni Ben ang shelter na yon. Puno ito gabi, at hindi ligtas. Hindi muna siya nagsalita. Pinanood lang niya si Migs na tumawa sa isang sinabi ng waitress. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig si Ben ng tawa ng bata sa kainan na ito sa loob ng 3 taon. Parang tunog ng buhay. Napansin ni Grace ang pangalawang set ng kubertos. Ang hindi nagalam na serbileta, ang bakanting silya na laging sinusulyapan ni Ben. May hinihintay po kayo. Dahang tumango si Ben. Oo. Nasa langit na siya ngayon. Natahimik ang mesa. Pagkatapos, si Migs, sa inosenteng karunungan na mga bata lang ang mayroon, ay mahinang nagsabi, baka po pinapanood niya tayong kumain ng sabay. Yung lola ko po nasa langit din. Sabi ni nanay, nakikita pa rin niya tayo. May naramdaman si Ben na nabasag sa loob niya. Hindi sa masakit na paraan. Sa paraang nagpapasok muli ng liwanag. Tumingin siya kay Grace. Matalino ang anak mo, ngumiti siya sa unang pagkakataon. Masyadong matalino minsan. Pinayaran ni Ben ang bill nang hindi nagtatanong. Iwan siya ng malaking tip. Habang tumatayo sila para umalis, halos pabulong mang boses ni Grace. Salamat po. Pabayaran po namin kayo balang araw. Umiling si Ben. Nakabayad na kayo. Pinaalala ninyo sa akin kung bakit nandito pa ako. Hindi sila umalis kaagad. Hindi alam ni Ben kung bakit niya sinabi ito. Siguro dahil sa lamig sa labas. Siguro dahil sa paraan ng pagtingin ni Meg sa dessert menu. Dito muna kayo. Ang lakas ng ulan sa labas. Aalangan si Grace, pero si Migs ay nakaupo na ulit. Nagdala ang waitress ang leche flan, 3 hiwa. In-order sila ni Ben nang hindi nagtatanong. Sumubo si Migs at nagliwanag ang buong mukha niya. Nailasang luto ni Lola, ngumiti si Grace. Isang totoong ngiti sa pagkakataong ito. Pinago nito ang buong mukha niya. Lola, buy the best leche flan. Medi. Marahang tanong ni Ben. Tumango si Grace. Pumanaw na siya. 2 taon na ang nakalipas. Stroke. Pagkatapos noon, mas humirap ang lahat. Naiintindihan ni Ben. May paraan ng pagkawala para kalasin ang lahat ng iba pa. Dahan silang kumain. Halos walang tao na sa kainan, sila na lang at ang ugong ng lumang res sa likod. Nagsimulang magkwento si Migs sa paraan ng mga bata. Kapag panatag ang loob, ikinuwento niya kay Ben ang paborito niyang karton. Tungkol sa palaka na nanguli niya noong tag-init, kung paano niya gustong maging bumbero paglaki niya. Kasi po, nagliligtas ng tao ang mga bumbero. Buong pagmamalaking sabi ni Migs. Ngumiti si Ben. Maliit lang, pero totoo. Magandang dahilan yan. Mainat na pinagmamasdan ni Grace si Ben. Napapansin niya ang mga bagay. Ang paraan ng pakikinig niya kay Migs na parang bawat salita ay mahalaga. Ang paglambot ng kanyang mga mata kapag tumatawa si Migs. Ang paraan ng pagsulip niya pa rin sa bakanteng silya na yon. May mga anak po kayo? Anong niya? Isang anak na babae. Si Laya.
Siyam na taong gulang. Nasa mga biyenan ko siya ngayong linggo. Kamukha niyo po ba? Inilabas ni Ben ang kanyang telepono. Ipinakita sa kanya ang isang litrato. Isang batang babae na may maitim na kulot na buhok at isang bumingiti. Kamukha siya ng nanay niya. Nakita ni Grace ang sakit na dumaan sa mukha ni Ben. Kaano na po katagal? 3 taon, 2 buwan, 16 na araw. Ang eksaktong bilang ay dumurog sa kanyang puso. Sorry po. Nagkibit, malikat si Ben. Lahat sila, sorry. Pero hindi na siya maibabalik ng sorry. Kaya nagpapatuloy na lang ako para kay Laya. Mahabang katahimikan. Tapos may napansin si Grace. Ang peklat ng paso sa kaliwang kamay ni Ben. Lumana, kupas, pero kita pa rin. Anong nangyari diyan? Tumingin si Ben sa kanyang kamay na parang nakalimutan niyang nandoon ito. Suno. 12 taon na ang nakalipas. Nagtrabaho ako sa kusina ng isang restaurant noon. Kumalat ang apoy mula sa mantika. 3 tao ang sarap sa likod. Pumasok ka para sa kanila. May kailangang gumawa. Nakatitig sa kanya si Grace. Nailabas mo ba sila? Oo, lahat silang 3. Isa sa kanila, yung dishwasher. 17 anyos pa lang. Chef na siya ngayon. Nagpapadala sa akin ng card tuwing Pasko. Nanlaki ang mga mata ni Migs. Ayani po kayo. Mabilis na umiling si Ben. Hindi, isa lang akong taong hindi nag-isip. Kumilos lang ako, pero iba ang nakikita ni Grace. Nagliligtas ka ng tao, noon, mahina niyang sabi. Ngayong gabi, kami naman ang niligtas mo. Naging hindi komportable si Ben sa papuri. Nanlibre lang ako ng hapunan. Pero higit pa sa pagkain ang ibinigay mo. Binigyan mo kami ng dignidad. Hindi mo kami tiningnan na parang mas mababa kami. Nabasag ang boses niya sa huling salita. Nanikip ang lalamunan ni Ben. Hindi kayo mas mababa. Nasa mahirap na sitwasyon lang kayo. Lahat tayo napupunta diyan minsan. Mabilis na pinunasan ni Grace ang kanyang mga mata. Ayaw niyang makita siya ni Migs na umiiyak. Pero nakita ni Beth. Iniba niya ang usapan. Saan ka galing? Iloilo. Maliit na bayan. Hindi mo malalaman. Anong nagdala sa iyo rito? Nagdirim ang mukha ni Grace. Sinusubukang lumayo. Sa isang lugar na hindi niya kami mahahanap. Yung ex mo? Tumango siya. Hindi na nangulit si Ben. Alam niyang may mga kwentong kailangan ng panahon. Sa halip, tinanong niya si Migs. Ano nang paborito mong subject sa school? Pagbasa po. Nasa lado 3 na ako. Ang galing naman, Migs. Mahilig ka sa mga kwento. Opo. Pinabasahan ako ni Nanay gabi, kahit wala kaming bahay. Ang inosenteng sagot ay tumusok sa puso ng 2 matanda. Tumingin si Grace kay Ben. 4 na araw na kaming sa kotse natutulog. Nawalan ako ng trabaho, 2 linggo na ang nakakaraan, waitress. Sabi ng may-ari, masyado daw akong maraming sick days, pero nagka-trangkaso si Migs at hindi ko siya maiwan. Tumigas ang panga ni Ben. Kaya kanya tinanggal dahil nanay ka. Parang ganoon na nga. Walang kwenta yun. Papait na tumawa si Grace. Oo, pero yun ang realidad. Nag-isip si Ben sandali.
Naghahanap ka ng trabaho. Desperado na po. Pero karamihan, gusto ng references address. Mga bagay na wala ako ngayon. Inilabas ni Ben ang kanyang telepono. Yung kumpare ko, may parinang panadirian, 2 kanto mula sa talir ko. Palagi siyang naghahanap ng tulong. Madaling araw ang pasok, pero maganda ang sweldo at hindi siya matanong. Naluha ang mga mata ni Grace. Gagawin niyo po yan. Wala akong ginagawa. Tatawag lang ako. Lumabas siya. Pinanood siya ni Grace sa bintana. Nagsasalita. Kumukumpas. Tapos tumatango. Umalik siya sa loob. Bukas ka na magsisimula. Alas 5 ng umaga. Tuturuan ka niya. Hindi makapagsalita si Grace. Tinakpan na lang niya ang kanyang bibig ng kamay. Niyakap ni Migs ang binti ni Ben. Salamat po, Kuya Ben. Lumuhod si Ben para maging lelal si Migs. Walang anuman, Migs. Alagaan mo ang nanay mo. Ha? Ang galing niya. Seryosong tumango si Migs. Opo. Siya ang pinakamagaling. Tumayo si Ben. Tumingin kay Grace. Pero kailangan niyo pa rin ng matutulugan ngayong gabi. Umiling si Grace. Sobra. Sobra na po ang nagawa niyo. Okay na po kami. Maginaw sa kotse na yan. May mga kumot po kami. Grace, uminto siya. Ang paraan ng pagbigtas niya sa pangalan niya. Matatag, pero mabait. Hayaan mo, akong tumulong. Bakit po? Ulong niya. Hindi niyo nga kami kilala. Tumingin si Ben sa bakanteng silya, tapos pabalik sa kanya. Dahil may dapat sanang tumulong sa akin noong kailangan ko, pero wala. Ayokong maging ganoong tao. Umalis sila sa kainan ng magkasama. Tumila na ang ulan, pero nanunood pa rin sa buto ang lamig. Naglakad si Ben kasama sila papunta sa kanyang bake. Sakay na. Ihahatid ko kayo. Atubili si Grace sa pinto ng pasahero. Saan po niyo kami ihatid? Ilabas ni Ben ang isang set ng susi. Tanso. Pudpud na sa mga taon ng paggamit. May apartment ako. Maliit lang. Walang magara. Pero 8 buwan ng bakante. Bakit po? Dahil hindi ko mabitawan. Yun ang una naming tirahan. Sa amin ni Sarah. Bago si Laya. Bago ang bahay. Bago ang lahat. Umiling si Grace. Kuya Ben, hindi po namin. Nakatinggal lang yun doon. Iito ng alikabok. Pinagkakagastusan ko buwan. Sa totoo lang, gagawa ka pa sa akin ng pabor. Hindi po totoo yan. Siguro hindi. Pero mainit doon at ligtas at kailangan ng anak mo ng tulog. Halos pulog na si Migs habang nakasandal kay Grace. Tumingin siya sa anak, tapos pabalik kay Ben. Hindi po ako tumatanggap ng limos. Matatag pero malumanay ang boses ni Ben. Kung gayon, huwag mong tawaging limos. Isang palitan. Puguhayin mo muli ang isang lugar na matagal ng patay. Nanginginig na naman ang mga kamay ni Grace. Wala po kaming pambayad ng upa. Hindi ako humihimi ng bayad. Panatilihin mo lang malinis. Gawin mong parang tahanan ulit. Payag na yun. Bakit niyo po ito ginagawa? Tinitigan siya ni Ben. Tinitigang mabuti. Dahil 3 taon na ang nakalipas, nang mamatay si Sarah, nakatayo ako sa parking lot ng ospital alas 2 ng madaling araw. May isang sanggol na umiyak at walang ideya kung anong gagawin.
At isang nurse na hindi ko kilala ang nagbigay sa akin ng numero niya, sinabing tumawag ako anumang oras, araw o gabi. At ginawa ko yun maraming beses. Iniligtas niya ako. Nabasag ang kanyang boses. Hindi ko siya napasalamatan ng maayos. Lumipat siya. Nawala ko ang numero. Pero iniisip ko siya araw-araw. Kaya siguro, ito ang paraan ko ng pagbabayad sa kanya. Siguro, ganoon. Talaga yon. Umiiyak na ngayon si Grace. Babayaran ko po kayo. Pangako. Alam ko. Pero hindi sa pera. Maging okay ka lang. Sapat na yun. Tahimik silang nagbiyay. Ang apartment ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Umuugong ang mga hagdan. Amoy lumang kahoy at alikabok ang pasilyo. Pinuksan ni Ben ang pinto. Maliit ang apartment. Isang kwarto, isang maliit na kusina, isang sofa na mukhang luma na, pero malinis at mainit. Dahan pumasok si Grace na parang takot na baka mawala ito. Nagising si Migs para bumulong. Sa atin po to. Sa ngayon, anak. Sa ngayon, itinuro ni Ben kung paano gamitin ang heater, kung nasaan ang switch ng mainit na tubig. Pinuksan niya ang ref. Magdadala ako ng groceries bukas. Sa ngayon, may latang sopas sa cabinet. Crackers. Hindi marami, pero perpekto po. Lakad si Grace sa maliit na sala. Tapos ay huminto siya. Sa dingding, may isang naka-frame na litrato. Isang babae na may mababait na mata at isang maningning na ngiti. Nakasuot siya ng scrubs, may hospital ayad na nakasabit sa kanyang leeg. Nahinto ang hininga ni Grace. Lumapit siya. Tinitigan ang litrato. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ben, tuminga siya mula sa heater. Anong problema? Halos pabulong ang boses ni Grace. Yung asawa niyo po. Anong pangalan niya? Sarah. Sarah Lynn. Bakit? Umarap sa kanya si Grace. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Iniligtas niya ang buhay ng nanay ko. At tigilan si Ben. Nano? Idinuro ni Grace ang litrato, gamit ang nanginginig na kamay. 10 taon na ang nakalipas, na stroke ang nanay ko. Nagbabakasyon kami. Hindi namin kabisado ang lugar. Dinala namin siya sa pali. Magulo. 19 anyos ako, takot na takot. Mag-isa. Nabasag ang boses niya. At itong nurse, ang asawa niyo. Hinawakan niya ang kamay ko buong oras. 4 na oras sa air. Sinamahan niya ako, kahit tapos na ang shift niya. Kinausap niya ako, pinakalma, tinulungang intindihin ang sinasabi ng mga doktor. Hindi makahinga si Ben. Ginawa yun ni Sarah. Sinabi niya ang pangalan niya. Hindi ko kailanman nakalimutan. Sarah Lim. Hinanap ko siya pagkatapos para magpasalamat, pero nalipat na pala siya sa ibang ospital. Tumingin si Grace kay Ben nang may pagkamangha sa kanyang mga mata. Inawakan ng asawa mo ang kamay ko noong namatay ang nanay ko. Napaupo si Ben sa sofa. Umikikot ang kwarto. 10 taon na ang nakalipas. Nagsisimula pa lang si Sarah sa tali. Umuwi siya ng gabing iyon, napagod na pagod. Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa isang dalagita na nawalan ng ina. Kung gaano ito katakot. Kung paanong hindi siya maiwan ni Sarah mag-isa. Ganoon si Sarah. Laging nananatili. Laging nag-aalaga
At ngayon, isang dekada ang lumipas, ang mismong dalagitang yon ay nakatayo sa una nilang apartment, kasama ang isang anak na lalaki, tumatakas sa sarili niyang bangungot. Hindi ito pwedeng nagkataon lang, bulong ni Grace. Umiling si Ben. Naniniwala si Sarah sa mga senyales. Sabi niya, uugnay ng tadhana ang mga taong nangangailangan sa isa't isa. Naniniwala ka ba doon? Tumingin si Ben kay Migs na nakabaluktot na sa sofa, tapos kay Grace. Hindi dati. Pero siguro dapat na akong magsimula. Nanatili silang tahimik sandali. Tapos, nagtanong si Grace, pwede ba akong may sabihin? Kahit ano. Noong iniwan ko ang esko, wala akong plano, walang patutunguhan. Nag-drive lang ako. At paulit-ulit kong iniisip, nagdarasal. Sana may tumulong sa amin. Isang tao lang. Yun lang ang kailangan ko. Isang mabait na tao. Tumingin siya kay Ben. Tapos, inilamoy yung silya. Nangingilid ang luha ni Ben. Muntik na hindi. Muntik ko nang sabihin reserve yung mesa. Kasi, pagod na ako sa tao. Pagod na sa pagsusubok. Pagod na sa lahat. Anong nagpabago sa isip mo? Si Migs. Yung paraan ng pagsabi niya ng salamat po bago pa man siya umupo. Pinaalala niya sa akin, si Leia, kung paano siya laging nagpapasalamat sa lahat. Kahit takot siya, kahit nasasaktan. Tumango si Grace. Iba talaga ang tingin ng mga bata sa mundo. Oo. Naniniwala pa rin sila sa mabubuting tao. Tumayo si Grace. Lumapit kay Ben. Mabuti kang tao. Pagod lang ako. Mabuti ka at pagod. Pwedeng pareho. Nakakuha si Ben ng isang maliit na ngiti. Sandali ay binasag ng inaantok na boses ni Migs. Kuya Ben. Lumingon si Ben. Oh, Migs. Guardian. Angel po ba? Namin kayo. Hindi makapagsalita si Ben. Sumagot si Grace para sa kanya. Oo, anak. Siya nga. Ngumiti si Migs at ipinikit muli ang kanyang mga mata. Tumayo si Ben para umalis. Pabalik ako bukas. Magdadala ng pagkain. Kakamustahin ko kayo. Hinawakan ni Grace ang kanyang kamay. Ben. Uminto siya. Salamat sa pagtingin sa amin. Hindi lahat ganoon. Pinisil ni Ben ang kanyang kamay ng isang beses. Mahirap kayong hindi mapansin. Tahimik siyang umalis. Pumaba sa umuugong na hagdanan, sumakay sa kanyang pick-up, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, 2 buwan, at 16 na araw, hindi naramdaman ni Ben Reyes ang pag-iisa. Pakiramdam niya, nakangiti si Sarah sa kung saan. Pinapanood siya, ipinagmamalaki. Inilabas niya ang kanyang telepono, nag-text sa kanyang biyenan. Pauwiin niyo na po si Leia bukas. Handa na ako. Tapos, ay nag-drive siya pauwi. Mahinang tumutugtog ang radyo. Hindi niya ito pinatay. Sa pagkakataong ito, hindi masakit ang katahimikan. Lumipas ang 3 buwan. Nagtatrabaho si Grace sa panaderia tuwing umaga, alas 5 hanggang tanghali. Magaling siya dito. Mabilis, maasahan. Itinaas ang may-ari, si Mang Tonyo, ang sweldo niya pagkatapos lang ng 6 na linggo. Nagsimula nang mag-aral si Migs. Pirito. Mabilis siyang nakahanap ng mga kaibigan. Dinala ni Ben si Leia para makilala sila. Naging inseparable ang 2 bata. Tinuruan ni Leia si Migs kung paano magbike. Tinuruan ni Migs si Leia kung paano
drawing ng mga superhero. Naging routine ang buhay ni Grace at Ben. Tuwing Martes ng gabi, sabay silang naghahapunan. Minsan sa bahay ni Ben, minsan sa apartment. Walang romantiko, pamilya lang. Ang uri na wala na silang dalawa. Pero napansin ng kapitbahayan. Nagsimulang chismisan si Aling Nena kay Aling Flor sa palengke. Nakita mo ba si Ben Reyes? Kasama yung babae at anak niya. Yung tahimik na mekaniko. Yung hindi usap kahit kanino. Siya nga. Bigla na lang, patay sa anak ng kung sino. Kumalat ang chismis. Sa una, kuryosidad. Tapos naging masama. Narinig ko, sinasamantala lang daw siya. Kawawang lalaki. Nawala ng asawa. Tapos may biglang sumulpot ng babae. Siguro, pera lang habol niyan. Narinig ito ni Ben sa talyer. Isang customer ang bumanggit nito habang nagpapalit si Ben ng langis. Narinig ko, may bago ka na raw pamilya. Hindi tumingilan si Ben. Mali ang narinig mo. Sinasabi ko lang. Mag-ingat ka. Ang mga single mother ay pwedeng maging ano. Tumayo si Ben. Pinunasan ng kanyang mga kamay. Tinitigan ng lalaki. Maging ano. Eksakto. Umatras ang customer. Wala. Kalimutan mo na. Oo. Yun na ang akala ko. Pero sinabi ni Ben kay Grace ang tungkol dito. Nung gabing iyon. Nahiya siya. Napahiya. Siguro dapat itigil na natin ang mga hapunan. Ayaw kong isipin na mga tao na wala akong pakialam sa iniisip ng mga tao. Pero ang reputasyon mo, mapait na tumawa si Ben. Alam mo ba kung ano ang reputasyon ko bago ka dumating? Yung malungkot na mekaniko na kumakain isa gabi. Yung weird na tatay na hindi move on. Yung taong kinakaawaan ng lahat, pero walang gustong kumausap. Natahimik si Grace. Lumambot ang boses ni Ben. Inuhay mo ulit, hindi lang yung apartment na yon. Ako, si Laya. Kaya hayaan mo silang magsalita. Mumiti si Grace. Ang tigas ng ulo mo. Mas gusto ko ang determinado. Makalipas ang 2 linggo, may nagbago. Si Mang Tonyo, ang may-ari ng panaderya, ay ipinagmamalaki si Grace sa lahat ng pumupunta. Pinakamagaling kong nakuha yan. Yung babaeng yon, mas masipag pa sa kahit sino. Nakita ng prinsipal ng eskwelahan kung paano tinutulungan ni Migs ang ibang bata. Tuwing recess, pinalaki siyang mabuti ng nanay niya. Nakilala ng teacher ni Laya si Ben sa parent-teacher night. Mas masaya si Laya ngayon, mas may tiwala sa sarili. Kung ano man ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo, dahan. Nagbago ang mga bulungan. Nakita ni Aling Nena na tinutulungan ni Ben si Grace na magbuhat ng groceries, pakyat. Sinabi niya kay Aling Flor, alam mo, ang sweet pala. Mabuting tao siya. Pumalik sa talyer ang customer na kumuwestiyon kay Ben. Uy, may utang akong sorry sa'yo sa sinabi ko. Tumango si Ben. Anggap ko na, mabuti ang ginagawa mo sa pagtulong sa pamilyang yan. Hindi ako ang tumutulong sa kanila. Nagtutulungan kami. Pagdating ng 4 na buwan, nakaipon na si Grace para makabili ng isang maliit na commercial oven. Nagsimula siyang mag-bake tuwing weekend. Cookies, kikis, peas. Ibinenta niya ang mga ito sa palengke. Inawan siya ni Ben ng display table sa kanyang garahe. Isang Sabado, nagsabit siya ng karatula, Sweet Grace Bake Shop, para sa mga kailangan ng kalinya. Isang babae ang huminto.
matanda. Kuba, magkano ang applic fee? Tinitigan siya ni Grace. Tinitigang mabuti. Kupas na coat, manipis na guantes, pagod na mga mata. Para sa inyo po libre na. Nako, hindi pwede. Inabot ito ni Grace sa kanya. Sige na po. May nagbigay sa akin ng pagkain nung kailangan ko. Pinapasa ko lang po. Naluha ang babae. Pagpalaan ka ng Diyos. Iha. Nanood si Ben mula sa malayo. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang. Dahil ito ang gagawin ni Sarah. At sa paanong paraan, sa pamamagitan ng babaeng ito na nakilala niya sa isang kainan, ang kabutihan ni Sarah ay patuloy na nabubuhay. Ang mesang akala niya'y mananatiling bakante, magpakailanman ay puno na muli. Hindi ng pighati, kundi ng buhay. Isang taon ang lumipas. Ika-23 ng December. Ang Sweet Grace Baker Shop ay isa ng tunay na tindahan. Maliit, katabi mismo ng talir ni Ben. Ang nakasulat sa karatula, Sweet Grace Baker Shop. Mainit na pagkain, mainit na puso. Ngayong gabi, may espesyal silang idinaros. Isang libreng Noche Buena para sa sinumang nangangailangan. Ang mga walang tirahan, ang mga nag-ikisa, ang mga nahihirapan. Ilang linggo, naghanda sina Ben at Grace. Donate ng tinapay si Mang Tonyo. Donate ng mga mesa ang lokal na simbahan. Kahit sina, Aling Nena, at Aling Flor ay volunteer na mag-serve. 50 tao ang dumating. Mga pamilya, mga veterano, mga matatanda, mga singlay pared. Pinuno nila ang bawat upuan. Namigay sina Migs at Laya ng cookies na hugis bituin. Tumayo si Grace sa harap. Nanginginig ng bahagya ang kanyang boses. 1 taon na ang nakalipas. Pumasok ako sa isang kainan kasama ang anak ko. Gutom kami, takot, nawawala. Tumingin siya kay Ben. At isang estranghero ang humila ng sila. Hindi niya lang kami pinakain, binigyan niya kami ng pag-asa. Pinaalala niya sa amin na may mabubuting tao pa rin. Ahimik ang kwarto. Ngayong gabi, gusto naming gawin din yun para sa inyong lahat. Hindi kayo iisa. Hindi kayo kinalimutan. Mahalaga kayo. Napuno ng palakpakan ang lugar. Tumayo si Ben sa tabi niya. Naniniwala ang asawa ko na ang kabutihan ay lumilikha ng mga kadena. Isang tao ang tutulong sa isa. Tapos, yung tinulungan ay tutulong sa iba. At magpapatuloy lang yun. Nabasag ang kanyang boses. Tama siya. Dahil tinulungan ako ni Grace tulad ng pagtulong ko sa kanya, pinaalala niya sa akin kung paano mabuhay muli. Mas maraming palakpakan. Sabay silang nagsilbi ng pagkain. Bacon, pansit, kanin leche flan. Nagtawanan ng mga tao, nagbahagi ng mga kwento, ugnayan, kalaunan. Pagkatapos umalis ang lahat, naglinis sina Grace at Ben. Tulog na sina Migs at Laya sa sofa ng Baker Shop, pagod at masaya. Umarap si Grace kay Ben. Salamat. Pa saan? Sa paghila ng silyang yon. Ngumiti si Ben. Salamat sa pagtatanong kung pwede kang manatili. Nakatayo sila roon, magkatabi, hindi pa lubusang nagkakadikit, pero malapit. Mahinang nagsalita si Grace. Sa tingin mo alam niya? Si Sarah. Tumingala si Ben sa bintana, sa mga bituin. Oh, sa tingin ko alam niya. At sa tingin ko, nakangiti siya. Ako rin. Isinandal ni Grace ang kanyang ulo sa balikat ni Ben, sandali lang.
Hindi gumalaw si Ben. Sa labas, tahimik ang kalye. Pero sa loob, may init at liwanag. At ang uri ng pamilya na hindi binuo ng dugo, kundi ng pagpili, ng kabutihan, ng pagpapakita. Minsan, ang mesang inihanda natin para sa kalungkutan ay nagiging lugar para sa pag-ibig. At ang mga bakanteng silyang inaakala nating mananatiling bakante magpakailanman, napupuno sila, hindi ng mga nawala sa atin, kundi ng mga kailangan nating mahanap. Itinuro sa akin ni Sarah na lahat ay karapat dapat sa isang upuan. Lahat ay karapat dapat sa init. Lahat ay karapat dapat na makita. Kaya patuloy tayong humihila ng mga silya. Patuloy tayong nagbabahagi ng pagkain. Patuloy tayong nagpapakita. Dahil doon, ang ibig sabihin ng pagiging tao. Yun ang ibig sabihin ng mabuhay. Hindi mag-isa, kundi magkakasama. Lumalayo ang kamera. Kumikinang ang shop sa katahimikan ng gabi. Nagniningning ang karatula. Mainit na pagkain. Mainit na puso. At sa loob, dalawang pamilya ang naging isa. Mag-subscribe kung naniniwala kang walang sino man ang dapat kumain mag-isa.